Sa isang masayang komunidad ng Barangay Masagana, may dalawang babaeng tila mga reyna ng usapan. Sila si Aling Marites at Aling Nena. Magkumare, magkapitbahay, at halos magkapatid na ang turingan. Ang kanilang umaga ay hindi kumpleto ng walang mainit na kape at mas mainit pa na chismis. Mula sa bagong sapatos ni Kapitana sa biglang pagyaman ni Mang Cardo, hanggang sa kung bakit laging puyat ang anak ni Aling Susan. Wala silang pinalalampas. Sila ang itinuturing na official gazette ng kanilang barangay. Isang araw habang nagkakape, ibinida ni Aling Nena ang nabalitaan niya mula sa kanyang pinsan na nagtatrabaho sa munisipyo. Mere, alam mo ba? May paparating daw na malaking proyekto dito sa Tin. Magpapatayo raw ng isang malaking mall. Bulong niya kay Aling Marites. Kumislap ang mga mata ni Aling Marites. Ito na ang pinakamalaking balita ng taon. Agad niyang dinagdagan ang kwento. Talaga, Mare, narinig ko rin yan. At hindi lang yan, ang may-ari raw ng lupa si Doña Esmeralda. Ibebenta na raw lahat ng ari-arian niya at lilipat na sa ibang bansa. Kumalat ang balita na parang apoy sa tuyong damuhan. Sa bersyon ni Aling Marites, hindi lang mall ang itatayo, kundi isang dambuhalang theme park. At si Doña Esmeralda, hindi lang lilipat, kundi tumakas daw dahil sa malaking utang. Sa bersyon naman ni Aling Nena, ang itatayo raw ay kasino. At ang lupa ay napanalunan lang daw sa sugal. Bawat kwento, may kanya-kanyang bersyon, kanya-kanyang dagdag bawas. Ang simpleng usapan ay naging isang malaking issue na nagdulot ng panik at kaba sa buong barangay. Nakarating ang magkaibang bersyon ng chismis sa mismong pamilya ni Doña Esmeralda, na nagkataong kaibigan din ng pamilya ng dalawang kumare. Nagalit ang mga anak ni Doña Esmeralda sa maling impormasyon. Pinuntahan nila ang bahay ni Aling Marites. Tita Marites, bakit nyo naman po sinisiraan ng mommy namin? Wala pong katotohanan yung mga pinagkakalat nyo, galit na sabi ng panganay. Depensa ni Aling Marites, naku, hindi sa akin galing yan. Kay Nena yan nagsimula. Nang marinig ito, lumabas si Aling Nena mula sa kanyang bahay. Anong ako? Ikaw kaya ang nagdagdag ng kwento? Sinabi ko lang may proyekto. Ginawa mo ng theme park at pinatakas mo pa si Doña Esmeralda. Sigaw niya. Sumagot si Aling Marites. Abat ako pa ngayon ang sinisisi mo? Ikaw itong nag-umpisa ng lahat. Ang dating magkumare, ngayon ay parang mga aso't pusa na nagsisigawan sa gitna ng kalsada. Ang sigawan ay nauwi sa personalan, pati mga asawa nila ay nakisali na. Hoy pare, pagsabihan mo yang asawa mo, masyadong bungangera, sabi ng asawa ni Aling Marites. Sumagot ang asawa ni Aling Nena. Bakit? Yang asawa mo ba hindi? Hari ng mga chismosa. Ang mga anak nila na dating magkalaro ay nagsimula na ring mag-away at magparinig sa isa't isa. Ang dating masayang samahan ng dalawang pamilya ay nawasak dahil lang sa isang chismis na pinasimulan at pinalaki nilang dalawa. Nagpatawag ng pulong si Kapitana para ayusin ang gulo. Sa harap ng buong barangay, hinarap nila si Aling Marites at Aling Nena. Inamin din ng dalawa na sa sobrang sabik magkwento, nakalimutan na nila ang katotohanan. Ang simpleng proyekto pala ay isang maliit na multi-purpose hall lang para sa mga residente. Si Doña Esmeralda naman ay nagbakasyon lang sa probinsya. Hiyang-hiya ang dalawang kumare. Ang kanilang pagkakaibigan nasira. Ang kanilang mga pamilya nagkaalitan. Ang buong barangay naging saksi sa mapait na leksyon na sa bawat salitang binibitawan may kaakibat na responsibilidad. Mula noon, natuto na ang Barangay Masagana, lalo na sina Aling Marites at Aling Nena, na hindi lahat ng naririnig ay dapat paniwalaan at lalong hindi dapat ikalat. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwentong kapupulutan ng aral. Hanggang sa muli.